Bago natin simulan ang kwento, ay huwag niyong skipan ng ads ang ating video at maraming salamat. Malaking tulong na yan para sa akin. Yun lang, simulan na natin to. Nang marinig ito ni Manong Duming, ay hindi na niya pinili pang makipag-usap sa engkanto. Walang sabi-sabi, agaran niyang hinila ang mahabang dila nito at hinanap ang butas sa dulo ng dila ng engkanto. Habang ginagawa yun ng ermitanyo, kitang-kita ni Nuli ang pag-iyak ng nilalang na yon. Nang matuntunan ng ermitanyo ang butas, agad din namang dinukot nito ang trabongkong kanyang hinahanap. Dahil nakakapit ito ng husto sa nilalang, kung kaya't dahan-dahan ang paghila ni Manong Duming dito. Habang patuloy itong ginagawa ng ermitanyo, unti-unti namang nanghihina ang kanyang kalaban. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nakuha ni Manong Duming ang trabongkong kanyang ninanais. Agaran niya itong isinilid sa pulang tela at dali-daling isinilid sa kanyang bulsa. Matapos niya itong gawin, tuluyan namang naglaho ang dalupahaw niyang alaga. Sa pag-alis nito, ay ninais pa ng engkantong muling makuha ang bato, pero nabigo ito sa nais niyang gawin. Dahil sa labis niyang panghihina, hindi na ito nakagalaw. Habang gumagapang ito papalapit sa kinaroroonan ni Manong Duming, panay naman ang pagkaagnas ng katawan nito. Patuloy itong tinititigan ni Nuli at ramdam na ramdam niya ang pagnais ng nilalang na mabuhay pa. Hindi naman niya ito nagawang pakitaan ng awa dahil sapat na ang kanyang mga nasilayan upang mapagtantong nasa panig ng kaliwa ang nilalang na yon. Matuto kang tanggapin ang iyong pagkatalo. Huwag ka nang magpupumilit na maagaw sa akin ang trabongko dahil wala ka ng kakayahan. Mas mainam na tanggapin mo na lang ang iyong kamatayan. Wika ng ermitanyo. Matapos niyang makapagbigay ng kataga sa nilalang na yon, agara naman itong isinubsob ang kanyang muka doon sa lupa. Matapos niya itong gawin, tuluyan na ngang naging bato ang katawan nito. Matapos maging bato ng nilalang na yon, ay ang agaran din namang pagkawala ng kanyang katawan sa lugar na kanyang kinamatayan. Iyo, halika na't bumalik na tayo. Wika nito habang mahigpit na hinawakan ang batong kanyang nakuha. Nang marinig ito ni Nuli, dali-dali naman itong lumapit sa kanyang maestro. Manong, para saan ho ang mutyang kinuha mo? Tanong ni Nuli. Maraming gamit ang bato na ito, iyo. Kinuha ko ito sa engkanto upang mabawasan ang namumuhay na mga ahas dito sa lugar. Masyadong mapanganib ang mga tuklaw ng ahas dito dahil ang lahat ng mga ahas na sumusunod sa nilalang na yon ay purong makakamandag. Sa pagkakamatay ng nilalang na yon, dalawa ang nagbibinipisyo rito. Ako at ang mga ordinaryong tao na naninirahan sa lugar na ito. Paliwanag naman ng ermitanyo. Habang sila ay naglalakad, marami nang napapansing kakaiba si Nuli doon sa paligid. May nakikita siyang malalaking ahas na sumusuot
sa kaila-ilaliman ng lupa na parabang wala nang balak umahon. Ramdam niya yon dahil na rin sa abilidad na pinahiram sa kanya ng diwata. Habang patuloy niyang pinagmamasdan ang mga bagay na yon, panay naman ang ginagawang pag-uusap nilang dalawa. Nang marating nila ang mga pinagpapahinghan ng kanilang mga kasama, nadatna nila ang ilang mga albularyong maiging nagdadarasal. At hindi na ito nagawang istorbohin ni Nuli. Gawa ng alam niyang taimtim ang ginagawa nitong panalangin. Kinaumagahan ay muli na silang naglalakbay patungong Altagan. Wala nang nangyaring kakaiba noon, gawa ng sakop na sila sa lugar na palagi nilang dinadayo. Mabuti na ang mga nilalang sa paligid at iilan na lang ang sa panig ng kaliwa ang umaaligid. Lumipas pa ang ilang araw, tuluyan na ngang makabalik sila Manong Duming sa lugar ng Altagan. Nang nasipat ni Nuli ang baryo kung nasaan ang kanyang mga kaibigan, ay halos maghalo ang kanyang emosyong nararamdaman. Malulungkot ba siya o maging masaya dahil sa kanyang muling pagbabalik? Nang masipat ni Nuli ang matalik niyang kaibigang nakaupo sa harapan ng manukan, doon na nakita ni Nuli ang totoong nangyari. Ang akala niyang masayang uwian ay nagkamali siya. Dahil nung masipat niya ang isa niyang kaibigang iniwan sa manukan, ay parabang umaktong hindi normal. Sa paglapit dito ni Nuli, doon niya nakita ang kakaibang nangyari kay Guyo. Pare! Anong nangyari dito? Sigaw ni Nuli doon sa kanyang kaibigan habang patuloy itong inuuga-uga. Pero kahit anong gawin noon ni Nuli, ay hindi siya nagawang pakinggan ng matalik niyang kaibigan na iniwan niya sa manukan niya noon. Hindi rin niya nakita sila Ambong at Karding sa lugar na parabang naglaho na lang ang mga tauhan niya. Napapansin din niyang halos wala na ang mga alaga niyang mga manok sa lugar na parabang napaglipasan na ito ng panahon. Sira-sira na ang mga kulungan ng mga alaga niya at halos bulok-bulok na ang mga materyales na nakatayo dito. Sa halos 100 piraso niyang mga manok nung umalis siya, pagbalik niya, halos hindi na nga umabot sa kalahati. Nang mapansin nila Manong Duming ang enerhiyang bumabalot sa paligid, dali-dali din itong lumapit kay Guyo. Hinahanap din nila Danilo at Tonyo ang iba nitong mga tauhan sa manukan upang kumpirmahin ang mga nangyayari. Sa pagpasok nila Nuli sa kubo ng mga tauhan niya, nakita niyang nakahiga ang mga ito sa lapag ng kubo habang nakatitig sa bubungan. Hindi ito kumukurap at parabang tuluyan ang naalis ang wisyo nito sa kanilang mga katawan. Pagpasok nila Manong Duming sa kanilang kubo, pinili nitong dalhin sa loob si Guyo. Manong, anong nangyari sa mga ito? Natatarantang wika ni Nuli. Saan ninyo inilagay ang mutya ng tubig na ibinigay ko? Tanong ni Manong Duming kay Nuli. Nang marinig ito nila Danilo at Nuli, dali-dali niyang binuksan ang lumang aparador upang hanapin ang tinutukoy na mutya ng kanilang maestro. Nang masipat niya ang lagayan nito,
Dali-dali din naman niya itong binigay kay Manong Duming. Diyos ko, anong nangyari dito? Bakit na kayang lasunin ng mga demonyo ang mutsang inilagay ko sa mismong pinto ng manukan nyo? Nag-alalang wika ng ermitanyo. Siguro may nakapasok ditong inutusan ng mga yon. Mga kasama, ikutin nyo ang buong paligid. Baka sakaling may mga bakas pa sa paligid dito. Wika naman ni Mang Carpio sa mga kasama nito. Dali-dali namang ginawa ng mga ito ang mga sinabi nito. Nang marinig ito ni Nuli, pinili nitong ibaling ang kanyang paningin sa paligid ng kanyang manukan. Dahil hindi niya lubos mawari kung paano nangyari ang lahat. At ilang minuto pa ang lumipas, nasipat nilang naglalakad ang kanyang amang si Luisito papunta sa kanilang kinaroroonan na may dala-dalang pagkain. Kagaya ng mga tauhan niya, nakatingin din ito sa malayo at hindi rin kumukurap. Nang masipat ni Nuling maging ang kanyang ama ay biktima rin ng ganong pangyayari, agaran din niya itong nilapitan upang sipatin. Sa bawat pagsipat niya sa itsura nito, nasipat niya ang bakas ng demonyong nagtago sa pagkatao nito. Habang ginagawa ito ni Nuli, dahan-dahan niyang nasipat ang pagngisi nito. Alam niyang hindi yun ang kanyang ama, bagkus ay ang nilalang na nakipaglaro sa kanyang kakayahan. Kanuli, maligayang pagdating sa teritoryo mo. Hindi ba mainit ang pagtanggap ng mga tauhan mo sa iyong pagbabalik? Wika nito, sabay tawa ulit. Demonyo ka! Ibalik mo ang kaluluwa ng mga tauhan ko. Kung ayaw mong patayin ko ang mga nilalang na nasahanay ng mga dugo mo, huwag mo kong susubukan dahil hindi mo pa alam ang kaya kong gawin sa kagaya mo. Iwasan mong mahanap kita dahil gagawin ko ang pinakabrutal na pagpatay sa isang kagaya mong magnanakaw. Gigil na wika ni Nuli sa nilalang. Nang marinig ito ng nilalang na nagtatago sa kalooban ng kanyang ama, panay lang naman ang pagtawa nito na para bang nakakainsulto. Habang patuloy sila noong nag-usap, patuloy naman ang paghahanap nila Manong Duming ng mga bakas sa paligid. Habang hawak-hawak niya ang mutyang nasa kaanyuan ng itlog, panay ang kanyang pag-uusal na isang uring usal na gamot upang mabawi ang kakayahan ng mutyang nalason na kanyang iniwan doon. Sa pag-iikot ng kanilang pangkat sa buong manukan, doon niya nasipat ang kaganapan na nangyari sa manukan ni Nuli. Habang ginagamit niya ang kanyang pangatlong wisyo, kitang-kita nila Manong Duming ng napakalinaw ang kaganapang hindi nila naabutan. Nang marinig ni Manong Duming ang halos pagwawala ni Nuli sa kanilang tambayan noon, agad din naman nila itong pinuntahan upang pakalmahin. Pagdating nila sa kinaroroonan ni Nuli, nadatna nila sinuling nasa mandirigmang diwata ang wangis nito. Nagwawala na noon si Nuli dahil sa pagmamalabis na patayin ang demonyong nasa kalooban ng kanyang ama. Panay naman ang pagpipigil noon nila Tonyo at ng grupo ni Danilo upang hindi makapaminsala si Nuli sa kanilang tahanan. Dahil sa tuluyan ng nilamon ng galit at puot si Nuli, wala nang nagawa ang kanyang mga kasama kundi ay ang gamitan siya
na isang uri ng pamako na kayang tumalab sa kahit panig ka pa ng kanan. Kaalaman mismo yon ni Manong Duming. Sa pagtaas ng mismong bastong trabongko, biglang napaupo noon, sinuli sa kanyang kinatatayuan. Nagpupumilit pa itong labanan ang salamangka pero hindi na nito nagawa dahil sa lakas ng pamako na kahit panig sa kanan ay magagawang matablan. Matapos itong gawin ng ermitanyo, dali-dali naman nilang nilapitan si Nuli upang pakalmahin ito. Pinili nitong sindihan na muna ang kanilang tabako upang maging maayos ang kanilang pag-uusap. Iyo, kumalma ka. Alam kong hindi mo magagawang saktan ang iyong ama. Ginagamit lamang siya ng mga demonyo upang sirain ang tinatatag mong manukan. Umayos ka dahil sabay nating labanan ang mga demonyong gumawa nito sa nasasakupan mo. Wika ng ermitanyo. Habang patuloy na pinapakalma ni Manong Duming si Nuli, agaran din namang tinago nila ang ama ni Nuli na may sapi upang hindi na ito magawang makita nitong si Nuli. Sa paglipas ng oras, tuluyan na ngang kumalma si Nuli na siyang naging sanhi upang malaya silang makapag-usap ni Manong Duming. Manong, ano ang gagawin ko? Wala na ang kaluluwa ng mga tauhan at pamilya ko. Di baling mawawala ang mga alaga ko. Huwag lang sila. Mangyak-ngyak na pagmamakaawa ni Nuli. Bago tayo gumawa ng aksyon, mangako kang maging maayos ang lahat ng mga desisyon mo. Huwag kang magpadalos-dalos. Baka mahulog ka sa bitag ng mga demonyo. Ama mo siya at hindi siya ang tunay na kalaban. Tandaan mo, iyo, hindi ito mangangahas na pakialaman ang mga alaga at tauhan mo kung hindi nito kayang makipaglaban sa katulad mo. Alam kong kagaya mo lang ito. Isa itong sabungerong mahilig sa mga anting-anting na naghangad na pati ang tangan mo makuha nito. Hindi ka nito mahanap-hanap, di ba? Yung mga alaga mong manok ang binabalingan nito. Sagot naman ng ermitanyo. Nang marinig ito ni Nuli, pinili nitong makinig na lamang sa lahat na sinasabi ng kanyang maestro. Habang lumilipas ang oras nung mismong araw, biglang sumagi sa kanyang isipan ang taong humawak sa kabila niyang manukan na si Diego. Nagbabakasakali siya na may natitira pang mga palahing galing kila Omar na mga manok. Nang pumasok ito sa kanyang isipan, agaran din naman niya itong ipinagbigay alam kila Danilo at Manong Duming. Nang marinig ito ng mga kasama niya, agaran din naman itong nagpasyang puntahan nila ang baryo pagsapit ng tanghali. Umasa si Nuling hindi nasama ang manukang yun sa nakawan dahil yun ang pangarap niyang lahi ng mga tandang na kanyang pinaka-iniingatan. Huwag kang magpapagapi sa iyong emosyon, iyo. Maaaring ito ang nais ng taong gustong magpabagsak sa iyo upang matalo ka ng walang kalaban-laban. Naging matunog kasi ang pangalan mo noon. Kapag mayroong sumasaging katanungan sa kahit na anong nilalang, ay nanghina ang espiritual at pisikal nitong katawan. Pagkakatandaan mo, iyo, sarili mo ang pinakamapanganib na kalaban kapag hindi mo makontrol ang iyong isipan. Magiging sanhi ito
na magdudulot sa iyo ng kamatayan. Wika ng ermitanyo. Okay. Hanggang dito na muna ang ating kwento mga kaermitanyo. Laging baradong yung ilong ko. So ito na yung sinasabi ko mga kaibigan o mga kaermitanyo. Nakabalik na nga sila sa Altagan. At alam ko ang mangyayari dito. Babawi sila nuli. Dadayuhin nila ang lahat na lugar na kumuha ng kanyang mga alagang manok.